Narinig ko na napakabata ni Master Xiao, ngunit isa ng Tier 5 Core Formation Master. Tumayo siya, itinaas ang kanyang tasa, nagpapala at nagdadala ng napakagaling na mga disciple. Ang kinabukasan ay mukhang maliwanag. Tumalon din si Lin Wenchang, may hawak na tasa, sumang-ayon, tama. Tama, napakaswerte ni Miss Su na magkaroon ng ganoong mahusay na Shifu. Ang isang bisita sa katabing mesa ay sumulyap, ang mga mata ay puno ng inggit, bumubulong sa kanyang kasama, Master Xiao ay talagang may talento, ha? Pagkatapos ng ilang rounds, lasing na lasing si Xiao Xuan, lumulutang sa Cloud Shang. Isang kamay ang nagwagayway ng pamaypay, ang isa naman ay may hawak na tasa ng alak. Ngumisi siya, hahaha, City Lord Wang, masyado ka pong mabait. Masyado ka pong mabait. Masyado ka pong mabait. Pagkatapos ay itinaob niya ang tasa, ininom ang mas maraming alak na parang walang bukas. Binagsak ni Xiao Xuan ang kanyang tasa, lumabo ang kanyang boses. Sa totoo lang, nagkamali kayo sa akin tungkol sa aking kapangyarihan. Core Formation Tier 3 lang ako, tingnan nyo. Dahil ang Core Formation Tier 9 na power na ito, lahat kay Shihinoo. Narinig ang kanyang Shifu na nagsasabi ng kung ano-ano, natarante si Shihinoo, Shifu. Tawag niya, ngunit masyadong abala si Xiao Xuan sa pagpapakitang gilas ng Qingbao, lahat salamat sa Qingbao sword na ito, tingnan nyo. Nakita ko lang ito ng aksidente, baliw sa lakas. Patuloy na tumawa si Xiao Xuan, lubos na mayabang, kung wala ang espadang ito, hinding-hindi ako maglalakas loob na bumaba ng bundok. Hahaha. Kinakabahan si Shihinoo, bumubulong, Shifu, magpakumbaba ka. Naiinis na sinabi ni Wang Wencheng sa pagputol ni Shihinoo, Young lady, baka oras na para lumabas ka muna sandali. Kinaklabot niya ang kanyang mga daliri, mayroon ba? Agad na humakbang ang isang alipors, nakakuyom ang mga kamay, naghihintay ng utos. Naisip ni Wang Wencheng, akala ko kailangan kong magsikap para makakuha ng impormasyon mula sa lalaking ito, lumabas na isa siyang ganap na tanga. Pagkatapos, 2 tauhan ni Wang Wencheng ang mayabang na pumasok, may dalang malaking dibdib, inilapag ito sa gitna ng silid. Kahit lasing, kumurap si Xiao Xuan, nalito. Nang buksan ng alipors ang dibdib, na umaapaw sa Spirit Stones, naging maamumuli si Wang Wencheng, matagal ko nang hinahangaan si Master Xiao. Naghanda ako ng maliit na regalo ngayon, umaasa na maging kaibigan ni Master Xiao. Lumaki ang mga mata ni Xiao Xuan sa kayamanan. Kalimutan ang pagpapanggap na kalmado, halos sumigaw siya, Spirit Stones. Napakaraming Spirit Stones. Nakatulala lang si Shihinoo, lubos na nagulat, Shifu. Si Xiao Xuan ay parang baliw sa ginto, itinatapon ang lahat ng dignidad. Sumisid siya sa mga Spirit Stones, yamakap at tumatalon, wuho. Bumaba ako ng bundok para bumili ng gamit para sa sect, gusto kong magtago ng kaunting pera para sa sarili ko, nauwi sa paggastos ng libu-libong Spirit Stones sa loob ng ilang minuto. Nag-aalala ako kung paano ipapaliwanag ito sa bahay, ngunit ikaw ay tagapagligtas, City Lord Wang. Nagpanggap na mapagbigay si Wang Wencheng, masaya akong makatulong, Master Xiao. Ngunit sa kanyang isip, ngumunguya siya. Akala ko galing ang lalaking ito sa isang nakatagong clan na mayaman sa pera, lumabas na isa lang siyang sect errand boy. Ang iba pang mga elders ay ngumunguya din kay Xiao Xuan. Kinawean ni Wang Wencheng ang kanyang kamay, nagmumungkahi, narinig ko nakahanga-hanga si Master Xiao sa pagtuturo ng mga disciple. Paano ang kaunting labanan sa pagitan ng ating mga disciple? Libangan para sa lahat. Itinuro niya ang dibdib, ang tumpok na ito ng Spirit Stones, ituring niyo itong taya. Ano sa tingin mo? Si Xiao Xuan, lubos na gusot, nakasandal sa dibdib ng Spirit Stones, itinaas ang isang kamay, nakangiti, walang problema. Maliit na Shihinoo, ikaw na. Masunuri na tumanggo si Shihinoo, opo, Shifu. Pumalakpak si Wang Wencheng, tuwang-tuwa, Master Xiao ay napaka-generous. Sige, tataasan ko ang taya. Kung manalo si Master Xiao, magdaragdag ako ng 10 milyon pang low-grade Spirit Stones. Ano sa tingin mo? Agad na. Ang kanyang alipors ay nagdala ng isa pang dibdib ng Spirit Stone sa tabi ni Xiao Xuan. Nakatitig sa mga bundok ng Spirit Stones, kinamot ni Xiao Xuan ang kanyang ulo, nagpapanggap na nagkakaproblema. Hanam,
dapat ba akong magdagdag ng isang bagay para tumugma? Ngunit parang wala akong dala. Biglang, sumiklab ang utak ni Xiao Xuan. Kinuha niya si Qingru Shirao. Nakangiti, paano ito? Ipagtataya ko itong Qingbao sword. Ano sa tingin mo? Naghihintay na si Wang Wencheng dito. Tumawa siya, agad na sumasang-ayon, ganap na perpekto. Itinaas niya ang kanyang kamay, ipinadaan ang chi at ang asul na spirit energy ay nagsimulang umikot. Ipinadala niya ang chi patungo sa dalawang salamin, lumilikha ng isang barrier sa paligid nila at nagdeklara, dahil taya ito, walang sinuman ang hahawak ng anumang bagay hanggang matapos ang laban. Si Xiao Xuan, lubos na lasing, kinawe ng kanyang kamay at bulol na sinabi, huwag kang mag-alala, maliit na Shihinuo, kaya mo ito. Hindi mo papayagan na mapahiya ang Shifu mo, hindi ba? Tinulungan ni Sumuhan si Xiao Xuan sa isang upuan at binalaan, Senior Sister, mag-ingat po. Hinuyam ni Shihinuo ang kanyang kamao, buong kumpiyansa na nagdeklara, kaya po. Sumagot si Shihinuo, sumulyap si Wang Chengshu sa isang matipunong lalaki at inutusan, itim, ikaw na. Ang lalaking ito, habang sinusukat si Xiao Xuan, ay bamulong sa kanyang sarili, seryoso, sayang lang ang espasyo. Subukan ang kanilang lakas, utos ni Wang Chengshu. Tahimik siyang sumagot, opo, City Lord. Opo, City Lord, pag-amin niya, habang ibinabalibag ang kanyang espada sa balikat. Naglakad siya at sinabi, sige, susunod na. Nagkatinginan ng dalawang kalaban, puno ng sigla at handang makipaglaban. Pagkatapos, isang boses ang umalangaw-ngaw, kudyat ng pagsisimula ng laban. Agad na lumipad si Shihinuo sa hangin, gumawa ng isang galaw at sumigaw, Myriad Sword Shi. Nagpakawala siya ng Sword Shi patungo sa kanyang kalaban. Agad na ibinagsak ni Little Black ang kanyang espada sa lupa at sumigaw, harang. Agad na lumaki ang kanyang espada, naging isang malaking, solidong kalasag na nagpo-protekta sa kanya. Ngunit ang kanyang kumpiyansa ay naputol nang siya ay matakot at sumigaw, hindi. Sinira lang ng Sword Shi ni Shihinuo ang kalasag at nagpatuloy diretso sa kanyang mukha bago huminto sa harap ng kanyang ilong, labis na nagbabanta. Ibinaba ni Little Black ang kanyang ulo, bamantong hininga ng malalim at bamulong, talo ako. Paumanhin, City Lord. Si Xiao Xuan, nakaupo sa kanyang upuan, ay ngumunguya, hahaha. Hindi man lang naharangan ng isang galaw mula sa aking disciple. Walang silbi, basura. Ilang elders mula sa Luo Yun sect na nakapasok sa party ang nakakita kay Xiao Xuan na kumikilos ng mayabang at nagalit na nagbulungan sa isa't isa, seryoso, napakabastos nito. Lubos na walang klase, malinaw na isa lang siyang kaawa-awang lasing. Nakita ni Lin Wen si Xiao Xuan na nakangiti ng tanga, umikot ang kanyang mga mata at naisip, sobrang walang alam ng blonde na ito. Hayaan siyang magpakitang gilas ng kaunti pa. Tiyak na matututo siya ng kanyang leksyon sa lalong madaling panahon. Si Wang Chengshu, nagpapanggap na magiliw na host, ngumiti at sinabi, walang problema. Ito ay friendly na kompetisyon lang. May panalo at talo, hindi na kailangang dibdibin. Ngunit sa kanyang isip, nagmamayabang siya, iniulat ng mga guards na ang dalawang ito ay kahanga-hanga sa sword kinesis fight, ngunit ngayon ko lang nakita, wala lang. Si Xiao Xuan, labis na tuwang-tuwa, gumapang patungo sa betting box at sumigaw ng excited, City Lord Wang. Ito ay kahanga-hanga, magiging mayaman tayo, mayaman. Tinitiya ko pa rin ang aking treasure sword at lahat ng pag-aari ko. Hahaha, pinanood ni Wang Wencheng at ngumiti ng balakyat, nag-iisip, perpekto. Diretso sa bitag ko, nagutos siya, susunod na laban. Hang Yin, ikaw na. Isang babae na may maikling buhok ang humakbang. Sumagot siya, opo, sir. Magalang siyang yumuko sa kanyang kalaban at mapagpakumbabang sinabi, pakiusap, pagpasensyahan niyo po ako. Masayang yumuko pabalik si Shihinuo. Nagngingit-ngit si Wang Wencheng ng matagumpay, nag-iisip, sword kinesis flight, ha. Ang apo ko ay sinanay sa Luo Yun sect. Tiyak na hindi siya matatalo sa disciple ng ilang noobs, tama. Ngunit hindi pa niya natatapos ang pag-iisip na iyon nang halos lumabas ang kanyang mga mata at sumigaw siya sa gulat. Dahil sa harap niya, ginagamit ni Shihinuo ang myriad transformations into one technique upang atakehin ang kanyang kalaban, habang si Hang Yin ay halos hindi makalikha ng ilang mahinang sword chi upang ipagtanggol ang kanyang sarili.
Sumigaw si Shihinuo, sige. At nagpakawala ng isang napakalakas na sword chi blast. Nakita ang napakalakas na espada na sumusugod sa kanya, natarante si Hang Yin at naisip, myriad transformations into one. Pagkatapos, namutla ang kanyang mukha at sumigaw, ako ay sumusuko. Pagkatapos niyang matapos, ang myriad transformation sword chi sa harap niya ay nagsimulang magkalat at maglaho. Bumagsak ang sirang mga piraso ng sword chi ni Huang Yin sa lupa habang siya ay bumagsak, ganap na nagulat. Si Huang Yin, natatarante pa rin, ay bamulong, ako ay sumusuko. Nag-ingay ang mga bisita sa party, napakabata at nasa myriad transformations into one na. At medyo hiningal na si Shihinuo ngayon, medyo pinagpapawisan, at sumagot. Ngunit patuloy na nagkukwentuhan ang mga tao, nanalo na naman ang dalawang iyon. Ngunit tingnan mo siya, malapit na siya sa kanyang limitasyon, tama. Si Xiaoshuan, tuwang-tuwa, sumisid para sa mga yang spirit stones na nanalo lang niya. Nagsimulang ihagis ang mga ito sa hangin at mayabang na humalaklak, walang silbi. Walang silbi. Kahit na bumaba ang mga Diyos ngayon, walang silbi. Ha, susunod na. Ilabas nyo. Tinitigan ni Lin Wencheng si Xiaoshuan, galit na galit, nag-iisip, tingnan mo ang mayabang na hamak na iyon. Si Wang Chengshu ay nag-iisip, napakabata at nasa myriad transformations into one na. Tunay na isang prodigy, mukhang nakakuha nga ng dissenting disciple ang batang ito. Sabi ni Wang Chengshu, itinilto ang kanyang baba, mukhang nagbabanta, at naisip, ngunit iyon lang ang kaya niya. Ayos lang iyon. Pagkatapos ay mula sa likuran niya, isang figure ang sumugod at bumagsak diretso sa mukha ni Shihinuo, sinundan ng isang masamang halakhak mula sa figure. Pagkatapos, boom! Isang kamay ang tumama kay Shihinuo sa tiyan, na nagpalipad sa kanya pabalik. Sabi ni Xiaoshuan, teka, hindi ba yun si Luoyun Elder mula sa Luoyun sect? Pagkatapos, mabilis na kinablit niya ang kanyang mga daliri at sumugod upang saluhin ang kanyang girl disciple sa himpapawid, lahat ay graceful. Ang mukha ni Shihinuo ay nakakunot sa sakit at siya ay nagsabi, Shifu, paumanhin po, nabigo po ako. Naramdaman ni Xiaoshuan ang kirot nang makita ang kanyang disciple na mukhang pagod at sumagot, ayos lang, walang problema. Tinulungan niya si Shihinuo na maglakad habang sa kanyang isip ay nag-iisip siya, kailangan ko nang ilabas ang trump card ngayon. Nakita ni Sumo Han si Shihinuo na mukhang sira-sira at isang tinawag, Senior Sis. Ang umaatake kay Shihinuo ay isang batang babae, isa ring elder mula sa Luoyun sect. Sumulyap siya kay Xiaoshuan at sinabing, talo ka. Tiningnan ni Xiaoshuan ang tumpok ng perang taya na dinadala palayo at nagpanggap na nalulungkot, dude, parang buo kong kayamanan yan. Hindi ka pwedeng umalis basta. Gusto mo lahat ng ari-arian ko. Paano ko ipapaliwanag ito pabalik sa sect? Pagkatapos ay galit niyang itinuro si City Lord Wang at nagmungkahi, lalabanan kitang muli. Kalmado pa rin si Wang Wencheng, ngumiti at nagtanong, isa pang round. Sige, walang problema, ngunit Xiao Gangze, kakatalo mo lang ng lahat ng pera mo, ano ang ipantataya mo ngayon? Hindi nagatubili si Xiaoshuan, itinuro ang kanyang sariling mukha at kalmadong sinabi, ang buhay ko. Ang dalawang elders ay nabigla nang marinig na itataya ni Xiaoshuan ang kanyang buhay, holy crap. Seryoso, baliw, maaari ba talagang itaya iyon? Humalaklak lang si Lin Wenchang sa kanyang sarili na may amused na ekspresyon. Naghihintay si City Lord Wang dito. Nagpanggap siyang ayaw tanggapin ang hamon, sinabi ni Xiao Gangze mismo, huwag kang magbago ng isip kapag nahimasmasan ka mamaya. Sa kanyang isip ay nagmumayabang siya, tingnan natin kung anong alon ang kaya mong gawin nang wala ang kahangahangang espada na iyon. Kinumpirma ni Xiaoshuan, kalmado, walang bawi dito. Pagkatapos ay itinaas niya ang dalawang daliri, nagtipon ng spiritual chi at isang higanteng phantom sword ang nagmaterialize sa likod niya. Ginagamit niya ang chi upang bumuo ng isang kamay upang hawakan ang espada at casual na sinabi, nag-alala lang ako na hindi ninyo igalang ang taya, alam mo. Ngunit kung manalo ako, City Lord, hindi mo lang ibibigay ang iyong mga ari-arian. Nakita ng female elder ang napakalakas na sword chi na iyon at nataranta, iyon ba ang myriad transformations into one?
Malinaw na umalangaw ang boses ni Xiaoshuan, may utang ka rin sa akin na buhay bilang kapalit. Pagkatapos niyang matapos, ipinadala niya ang sword chi na iyon na sumasabog patungo sa kanyang kalaban. Matapos ang isang sandali ng pagkabigla, bumalik sa realidad ang babae. Mahigpit na hinawakan ang kanyang espada at inihagis pataas upang harangin. Ngunit paano ihahambing ang kanyang espada sa myriad transformations into one sword chi ni Xiaoshuan? Sa sandaling magkabanggaan sila, nahati sa dalawa ang kanyang espada at ang sword chi ay patuloy na humihiwa sa kanya mula sa itaas habang sumisigaw siya sa takot, myriad transformations into one. Paano naging ganoon kalakas ang kanya? Isang sugat ang lumitaw sa kanyang katawan, hinihiwa mula sa kanyang balikat, pababa sa pagitan ng kanyang dibdib at hanggang sa kanyang tiyan, na parang sinisikap na hatiin siya sa dalawa. Hinawakan niya ang kanyang dumudugong sugat, umaagos ang dugo, nag-iisip sa sakit, T***ta. Ang espadang ito ay isang Dharma artifact. Binigay sa akin ni Shifu, dapat na makaharang ng atake ng Nascent Soul, at nahati sa dalawa ng isang espada. Umubos siya ng dugo, malaki ang mga mata, nakatitig sa figure sa harap niya, lubos na nabigla. Sino sa langit ang taong ito? Sa sandaling ito, tuwang-tuwa pa rin si Xiaoshuan. Patuloy niyang kinokontrol ang sword chi na sumasabog patungo sa kanyang kalaban, nang paalam naman sa pagkakataong ito. Bahagya lang nakahinga ang babae bago muling bumulagta pabalik. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.